In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo mga eskreba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Sabado ng 9 na linggo sa karaniwang panahon. At paggunita kay San Norberto at Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado. Sa mabuting balita ngayon, malinaw ang babala ni Jesus laban sa mga taong gustong magmukhang banal sa paningin ng tao. Ngunit kabaligtaran naman ang kanilang ginagawa. Pinagsabihan niya ang mga eskreba na mahilig sa papuri, karangalan, at pagkukunwari. Ngunit, inaapi naman ang mahihina. Samantala, itinuturo niya bilang halimbawa ang dukhang balo na nagbigay ng kanyang buong kabuhayan dahil sa kanyang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Sa unang pagbasa sa Timoteo, pinaalalahanan ni San Pablo si Timoteo. Darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang sariling
hilig. Parang napapanahon ito sa ating panahon ngayon. Maraming tao ang mas gustong makarinig ng mensaheng komportable kaysa mensaheng nagdadala ng pagbabagong loob. Mas gusto ang okay lang ang lahat kaysa magsisi at magbalik loob. May mga taong parang ganito. Lord, gusto ko pong mapunta sa langit. Pero huwag muna akong magbago. O kaya, gusto ko pong pagpalain ng Diyos ang buhay ko. Pero ayaw ko pong sundin ang mga utos niya. Nakakatawa, pakinggan. Pero mas madalas ito. Ito ang nangyayari sa tunay na buhay, maging sa lipunan at pamahalaan. May mga pagkakataong maririnig natin ang mga salitang tungkol sa Diyos. Katotohanan, paglilingkod, at kabanalan. Ngunit bilang mga mamamayan, hindi tayo dapat humusga sa puso ng tao, kundi suriin ang mga gawa. Sabi nga ni Jesus, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kung ang salita ay mabuti, ang gawa ay taliwas, dapat tayong manalangin para sa pagbabagong loob ng lahat. Mga pinuno, mga lingkod bayan, at maging tayo mismo. Bilang mga Romano Katoliko, ano ang dapat nating gawin? Manatiling tapat sa banal na misa at mga sakramento. Madalas na magkumpisal at tumanggap ng banal na komunyon ng karapat-dapat. Magdasal araw-araw, lalo na ng Santo Rosario. Magbahagi ng katotohanan at iwasan ang fake news at maling patutuo. Tumulong sa kapwa, hindi para mapuri, kundi para mahalin ang Diyos. Pairalin ang kababaang loob, tulad ng dukhang balo sa Ebanghelyo. Makinig sa wastong aral ng simbahan, kahit minsan mahirap itong sundin. Ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa haba ng dasal, dami ng titulo, o laki ng handog, kundi sa lalim ng ating pagmamahal at pagsunod kay Kristo. Naaalala natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Pagpalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumatalima sa akin. Ang pagpapala
ay dumarating sa pusong marunong sumunod sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Tulungan mo kaming maging tapat na mga alagad ni Kristo, hindi lamang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Ipinagdarasal namin ang lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Ipagkaloob mo po ang iyong kagalingan at kapayapaan kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, at sa aming buong pamilya. Pagalingin mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig, at nakapanood nito na may anumang karamdaman. Palakasin mo ang lahat ng may kapansanan. At palakasin mo ang lahat ng kaparian, relihiyoso at relihiyosa. Patuloy mong gabayan ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV, ang lahat ng obispo, ang aming kura paroko, Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Elida, at ang buong simbahan. Pagpalain mo ang Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., at lahat ng mga lingkod bayan. Kaawan mo rin ang mga kaluluwa ng aming mga yumao, lalo na si Napo Francis, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, sakit, kaguluhan, at kapahamakan. Ingatan mo ang aming mga pamilya at ilapit mo kami araw-araw sa iyong banal na puso. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!